inutil kayo, mga ICI kayo dyan. Mag-resign na kayo. Mga gago kayo dyan. Sawa na kami sa mga katutaan nyo, mga kahayupan na walang mananagot. Walang mananagot. Si Romualdez pa ngayon ang hero. Aba, utang ama. Ang mastermind pa. Ang mag-state witness. Ayun ang i-recommenda nyo, mga ICI kayo, mga inutil kayo. Napamura na lamang si dating COMELEC Commissioner Attorney Ruen Aguanzon dahil sa kalokohang ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos mapag-alamang plano pala nilang gawing state witness si Martin Romualdez kahit na siya ang mastermind sa lahat ng korupsyon sa flood control anomalies sa bansa. Matatandaang binawi na ng mag-asawang Diskaya ang kanilang partisipasyon sa ICI dahil sa pagkadismaya nilang si Romualdez pa ang pinaboran ng naturang komisyon na gawing state witness imbis na sila dahil utos umano ni Pangulong Bongbong Marcos na hanggang kay Zaldico at Sisi Escudero lamang ang sisi at sila lamang ang makakasuhan. Tila wala nang saysay ang binuong komisyon ni Bongbong Marcos dahil na-impluwensyahan na ito kung ano ang magiging resulta ng kanilang investigasyon at sa huli, mapapawalang sala ang numero 1 buhaya sa bansa na si Martin Romualdez. Mga inutil kayong mga ICI kayo dyan. Mag-resign na kayo. Willing kayo to compromise para may transparency. Gagago nyo talaga, no? Kayo pa willing mag-compromise sa amin, sa mga tao. May constitutional right kami to information, di ba? Mga gago kayo dyan. Sawa na kami sa mga katutaan nyo, mga kahayupan na walang mananagot. Walang mananagot. Si Romualdez pa ngayon ang hero. Aba, utang ama. Ang mastermind pa. Ang mag-state witness. Ayun ang i-recommenda nyo, mga ICI kayo, mga inutil kayo. Ang utos sa inyo ni BBM, si Zaldico lang ang ikukulong nyo, yun lang yun. Yun na? Talagang untouchable si Romualdez sa Martin Luther King, ha? Pero kung hindi nyo kaya, panindigan yan. Yung putang aman yung ICI na yan, wala nang trust ang tao sa inyo, ay mag-resign na kayo lahat. Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Mga inutil. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi yung utos sa inyo ni BBM, si Zaldico lang. Kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King. Also known as Kim Bonjing. You think we're stupid? What kind of investigation are you doing there? When the people have lost trust in your independence? You're useless. That's why all this other, independent legal experts have refused, such as former Ombudsman Justice Carpio Morales, because they know that this ICI is just cosmetic. Come on, BBM. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public these ghost projects? Why? Because of the U.S. State Department's report. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng pading ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na kahayupan nyo, mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo. Ginamit nyo ang
General Appropriations Act ng 2025 dahil election, magi-election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King i-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 election na siya ang tatakbo na presidente. Kaya wag mo na kaming lokohin, BBM. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Pahayag ito ni Atty. Roy Nagwanson. Tinawag niyang mga inutil itong ICI members. Tinawag niyang ogag. Mag-resign na kayo. Sabi niya, minura niya na ng gusto. Grabe. Ito, salamat Atty. Gwanson. Nagiging boses kayo ng mamamayang Pilipino. Ito. Yung mga ICI kayo dyan, mag-resign na kayo. Willing kayo to compromise para may transparency. Gagago nyo talaga, no? Kayo pa willing mag-compromise sa amin, sa mga tao. Eh, may constitutional right kami to information, di ba? Mga gago kayo dyan. Yay! Sawa na kami sa katutaan nyo, mga kahayupan na walang mananagot. Sino mo Aldis pa kayo ng hero? Putang ama! Ang mastermind pa! Ang mag-state witness? Ayun na yung recommenda nyo, mga ICI kayo, mga inutil kayo. Ang utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang, ang ikukulong nyo, yun lang yun? Yun na? Talagang untouchable si Romualdez sa Martin Luther King, ha? Ay, kung hindi nyo kaya, panindigan yan. Yung putang aman yung ICI na yan, wala nang trust ang tao sa inyo, ay mag-resign na kayo lahat. Mga inutil kayo, mga ICI kayo dyan. Mag-resign na kayo. Willing kayo to compromise para may transparency. Gagago nyo talaga, no? Kayo pa willing mag-compromise sa amin, sa mga tao. Eh, may constitutional right kami to information, di ba? Mga gago kayo dyan. Sawa na kami sa katutaan nyo, mga kahayupan na walang mananagot. Sino mo Aldis pa kayo ng hero? Aba, putang ama! Ang mastermind pa! Ang mag-state witness? Ayun na yung recommenda nyo, mga ICI kayo, mga inutil kayo. Ang utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang, ang ikukulong nyo, yun lang yun? Yun na? Talagang untouchable si Romualdez sa Martin Luther King, ha? Ay, kung hindi nyo kaya, panindigan yan. Yung putang aman yung ICI na yan, wala nang trust ang tao sa inyo, ay mag-resign na kayo lahat. Grabe. Yeah, katikim kayo ng gusto. Talagang kalokohan itong ICI na ito. Nagsasayang lang tayo ng pera ng kaban ng taong bayan. Tayo pa rin nagpapasildo niyan eh. Ano yung press con nila 2 days or 3 days ago? Sabi ni General Azurin, wala pa kami nakikitang kakasuhan. Wala pang ebidensya. Tapos, hindi daw, revolution in the streets will not heal our country. Para bang wag na kayong magprotesta dahil walang maitutulong yan. Oy, karapatan ng taong bayan na magprotesta as long as it is a peaceful protest. Kaya, sali tayo sa mga panawagan. Ikulong ang mga kurakot. Panagutin sila. Kaya lang, tama. Itong sinasabi ni Atty. Gwanson. Ang script nila is hanggang Saldico. Hanggang dyan na lang. Paano nila mapanagot si Saldico? Pinauna na, pinalabas na. Anong magagawa ng ICI kay Saldico? I don't know kung how true yung nabasa kong post. Sinabi ng isang commissioner ng ICI, si Commissioner Singson, pag hindi daw nila mapapunta si Saldico dito, meron daw replacement. Sino? Bakit replacement? Si Saldico ang chairman, in charge sa small committee. Sila yung mga nag-insert dyan.
O sabi naman ni Romualdez, wala daw siyang kinalaman. Puros hugas kamay na. Ang pinsan niyang presidente, sabi niya, I am confident. Wala akong kinalaman dyan. Sinong pumirma ng worst budget? Most corrupt budget in our nation's history. Di ba siya? Pinagmamayabang pa niya na nireview daw niya. Inanalyze, read 4,057 pages of 2025 GAA. Wala daw siyang nakitang mali. Anong walang nakitang mali? Ngayon lumabas. Grabing mga budget insertions. Yun ang dahilan dahil sa pinirmahan niyang budget, kaya tayo nagkaluko-luko ngayon. Tapos sabi niya wala siyang kinalaman. Ang galing naman, ang galing. Ganon din ang pinsan niya. Wala daw siyang kinalaman sa mga insertion dahil hindi siya member sa small committee. Sino bang House Speaker? Sinong nag-designate kay Saldico? Di ba siya? Ngayon, wala na. Hanggang kay Saldico lang. Wala naman dito si Saldico. Paano mamapanagot si Saldico? Hindi naman nila kinakancel ang kanyang passport. Hindi naman nila prinipris ang kanyang mga bank accounts. Libre lang si Saldico. Kasi, yun na nga. Yun ang plano. Stick to the plan. Kaya, nakikita ko na ang ICI findings, conclusion. Ligtas nga si Speaker Martin Romualdez. I don't know how true yung plano nga gagawin siyang state witness. Wow naman! Only in the Philippines. State witness. Mga diskaya, wala na. Ayaw nang makipagtulungan sa ICI. May magagawa ba ang ICI? Wala. Dahil wala naman silang contempt powers. So, Ang problema nito, kung ganito na lang palagi, ang ekonomiya natin ang maapektuhan. Ang mga negosyante, unti-unti nang umaalis na dito. Yung stock market, ang dami nang nawala na capital, 5 trillion pesos na. Ang ekonomiya, wala. Pabagsak ang pati collection ng buwis. Umamin na ang Finance Secretary, bumabagal o bumababa ang collection ng buwis. Ang mga tao, lalo ng mga artista, alanganin ng magbayad ng buwis. Si Regine Velasquez nagsalita na nakakapanghinayang, sabi niya, ang laki ng bayad ko sa buwis, wala namang natitikmang serbisyo ng gobyernong ito. Kahit si Vice Ganda, noong September 21 rally, nagsasalita na sila. Kahit si Miss Universe Catriona Gray, nagsasalita na rin. So yan, ang taong bayan, buhos ng taong bayan. Sana hindi tayo matulad sa Nepal, Indonesia, o yung Bangladesh na bumagsak ang kanilang economy. Salamat po, Atty. Rowen Aguanson, sa pagiging kritiko nyo, pagiging boses nyo ng mamamayang Pilipino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon.